Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1151. Elder Niu, narito ako para irekomenda ang isang tao na maging disipulo ng sekta. Sabi ni Fu Hui. Tapos, nagpatuloy siya. Brother Jiang, ito si Elder Niu Mang, isa sa mga elder sa labas ng sekta. Bihirang irekomenda ni Young Master Fu Hui ang mga tao sa sekta. Sa tingin ko ang taong ito ay dapat na isang henyo. Nakangiting sabi ni Niu Mang. Bilang isang ordinaryong outer sect elder, hindi siya mangangahas na saktan si Fu Hui. Bukod pa rito, ang pagrekomenda ng isang panlabas na alagad ng sekta ay hindi anumang uri ng isang malaking bagay. Natural siyang genius, super genius. Elder Niu, ito ang nagdulot ng sunod-sunod na kaguluhan sa One Line Sky, Jiang Chen. Nagpakilala si Fu Hui. Nang marinig ang pangalan ni Jiang Chen, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Niu Mang, hindi ito naiiba sa ekspresyon ng apat na gwardya sa labas ng gate ng bundok. Ikaw ba ang Jiang Chen na iyon na nakatakas mula sa kamay ng isang yumaong eksperto sa Heaven Immortal? Tanong ni Niu Mang na parang nagtataka. Ang insidente tungkol sa minahan ng mineral ng Profound Sun Sect ay kumalat na sa buong One Line Sky. Idinagdag ang katotohanan na ang Profound Sun Sect ay naglabas ng utos na patayin si Jiang Chen sa paningin, mahirap para sa sinuman na hindi makaalam tungkol dito. Little Chen, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong reputasyon. Si Big Yellow ay sumulyap kay Jiang Chen. Medyo halata naman, di ba? Laging sisikat ang pangalan ko saan man ako magpunta. Nagkibit balikat si Jiang Chen. Batiin si Elder Niu, ako si Jiang Chen. Ako ay personal na pumunta ngayon upang ipakita ang aking sinseridad sa pagsali sa Sky Cloud Pavilion. Sa palagay ko ay narinig na ni Elder Niu ang tungkol sa mga bagay na nauugnay sa akin. Sinaktan ko ang Profound Sun Sect at wala akong mapupuntahan. Sa palagay ko ay dapat na maunawaan ni Elder Niu ang motibo ko sa pagsali sa sekta. Diretso ang pagsasalita ni Jiang Chen nang hindi ipinagmamalaki kung gaano siya talentado at makapangyarihan. May mga pagkakataon na dapat nating ibaba ang ating sarili ng kaunti upang mas malamang napukawin ang magagandang damdamin mula sa iba. Bukod dito, ito ang sekta ni Ouyang He at walang kinalaman sa kanyang target na si Tian Mayon. Siyempre naman, dahil sa iyong talento, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Ngayong naglabas na ng utos ang Profound Sun Sect na alisin ka, mayroon lamang Sky Cloud Pavilion sa buong One Line Sky na maaaring tumanggap ng iyong pag-iral. Dagdag pa, inirerekomenda ka ni Young Master Fu Hui. Sa makatuwid, natural na hindi ako magkakaroon ng tanong tungkol sa iyong katapatan. Magtatalaga agad ako ng Identity Jade Card para sa iyo. Mabilis na sabi ni Niu Mang. Wala siyang pagdududa tungkol sa intensyon ni Jiang Chen. Sa karaniwang mga kaso, sinumang bagong alagad na gustong sumali sa sekta ay dapat dumaan sa isang serye ng mga mahigpit na pagsubok upang matiyak na ang disipulo ay taos-puso sa pagsali sa sekta at walang iba pang lihim na motibo. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Cloud Pavilion ay maraming kalaban sa labas. Kung hindi, makompromiso ang kanilang sekta. Ang pagkakakilanlan ni Jiang Chen gayunpaman ay hindi kailangan ng alinman sa mga pagsubok na ito. Ang utos na patayin si Jiang Chen sa paningin na ibinigay ng Profound Sun Sect ay isang magandang patunay para sa taos-pusong intensyon ni Jiang Chen. Young Master Fu Hui, nagpakilala ka ng isang henyo sa aming sekta. Ipapaalam ko sa Institute of Inner Sect Elders ang tungkol sa iyong mga gawa, tiyak na gagantimpalaan ka ng malaki. Sabi ni Niu Mang. Sa Sky Cloud Pavilion, ito man ay ang Institute of the Outer Sect Elders o Inner Sect Elders o Core Elders, lahat sila ay pareho, sila ay magkakaugnay. Ang pagkakaiba lang ay ang kanilang posisyon at katayuan, ngunit kahit na ito ay isang antas lamang ng pagkakaiba, ito ay humongous. Salamat, casual na sabi ni Fu Hui. Sa katunayan, hindi siya nag-aalala tungkol sa mga gantimpala. Ang pangunahing layunin niya ay makipagkaibigan sa isang tulad ni Jiang Chen.
Bukod pa rito, sa kabila ng pagiging henyo ni Jiang Chen, ang kanyang cultivation base ay napakababa pa rin, isang dalubhasa lamang sa Earth Immortal. Siya ay maaaring maging isang panlabas na sekta na disipulo sa pavilion. Dahil dito, hindi siya makakatanggap ng isang napakakaakit-akit na gantimpala para sa pagdadala ng isang outer rank na kandidato sa sekta. Kasunod nito, naging maayos ang proseso ng paghawak sa Identity Jade Card. Matapos makuha ni Jiang Chen ang Jade Card, natagpuan ni Niu Mang si Jiang Chen ng tirahan at bumalik sa kanyang gawain. Kahit na si Jiang Chen ay isang henyo, hindi siya nakatanggap ng anumang uri ng espesyal na pagtrato. Ang sekta, kung tutuusin, ay napakarami ng gayong mga henyo. Ang lugar kung saan nakatira si Jiang Chen ay isang malaking lugar na puno ng mga dorm. Napataas ang curiosity ni Jiang Chen at Big Yellow na kakaunti ang mga tao sa lugar na ito kahit tanghali na. Brother Fu, ang Sky Cloud Pavilion ay isang malaking sekta sa One Line Sky. Dapat mayroong libu-libong mga disipulo sa panlabas na sekta, ngunit bakit wala akong nakita ni isa sa kanila? Nagdududa na tanong ni Jiang Chen. Sa panahong ito, ang Immortal Chi ay nasa pinakamataas na konsentrasyon nito. Kaya lahat ay natural na pumunta sa Martial Palace para sa pagtatanim. Sabi ni Fu Hui. Martial Palace. Anong lugar iyon? Tanong ni Jiang Chen. Ito ay isang lugar kung saan nagpunta ang mga disipulo para magsanay. Mayroong kabuoang 3 Martial Palace sa Sky Cloud Pavilion, katulad ng Outer Martial Palace, Inner Martial Palace at Core Martial Palace. Ang mga ito ay itinayo ng mga eksperto ng sekta. May malalaking pormasayon na nakadikit sa loob ng bawat palasyo na ginagawang mas siksik ang Immortal Chi sa loob kaysa sa labas. Ang paglilinang sa Martial Palace ay magdudulot ng napakalaking benepisyo. Kaya, natural na makakahanap ka ng mas kaunting tao sa dorm area sa oras na ito. Paliwanag ni Fu Hui. Pagkatapos pakinggan ito, kumikinang sa ningning ang mga mata ni Jiang Chen. Siya ay nakaramdam ng pagtatampo sa kanyang puso tungkol sa pagiging natigil sa panlabas na sekta at wala pang paraan upang makapasok sa panloob na sekta. Ngunit pagkatapos ng paalala ni Fu Hui, isang plano ang agad na nabuo sa kanyang isipan. Brother Fu, pwede mo ba akong dalhin sa Martial Palace? Sabi ni Jiang Chen. Oh, pupunta doon si Kuya Jiang para magtanim. Hindi ba masyadong mabilis? Natigilan si Fu Hui. Hindi niya inaasahan na si Jiang Chen ay magiging ganito kamadamdamin. Para kay Jiang Chen, likas na sa kanya ang patuloy na paglilinang, gayunpaman, hindi isang Martial Palace lamang ang nakakuha ng kanyang tunay na atensyon. May iba pa siyang motibo sa pagpunta doon. Hindi kaya ako qualified na pumasok sa Martial Palace para sa cultivation. Tanong ni Jiang Chen. Hindi naman. Nakuha mo na ang Identity Jade Card, ibig sabihin, opisyal ka nang naging disipulo ng Sky Cloud Pavilion. Kaya natural kang kwalipikadong makapasok sa Martial Palace. Sige, dadalhin kita dyan ngayon. Gayunpaman, kailangan mong linangin ang loob ng mag-isa dahil kailangan kong bumalik sa panloob na sekta pagkatapos nito. Sabi ni Fu Hui, pagkatapos ay inakay niya si Jiang Chen patungo sa Outer Martial Palace. Little Chen, ano ang nasa isip mo ngayon? Bulong ni Big Yellow sa ulo ni Jiang Chen. Hindi matukoy ni Fu Hui ang intensyon ni Jiang Chen, ngunit ang Big Yellow ay maaaring sa tingin lamang ng mata ni Jiang Chen. Talaga bang nakaisip ng plano ang bastos na ito pagkarating pa lang sa pavilion? Kung hindi ko maisagawa ang aking paglilinang sa panlabas na sekta ng normal, susubukan nilang ilagay ako sa panloob na sekta. Tumawa si Jiang Chen. Inilibot ni Big Yellow ang kanyang mga mata. Bagamat hindi niya mahulaan kung ano ang pinaplano ni Jiang Chen, tahimik siyang nagdarasal para sa mga alagad ng panlabas na sekta. Napakamalas para sa kanila na makatagpo ang isang tulad ni Jiang Chen. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Martial Palace. Ito ay isang siyam na palapag na gintong tore na nagbigay ng ginintuang kinang. Ang tore na ito ay nagpaalala kay Jiang Chen ng refining tower pabalik sa St. Origin Palace dahil pareho silang may function cultivation. Pagkatapos magpaalam kay Fu Hui, dumiretso silang dalawa sa palasyo. Dahil mayroon na siyang Identity Jade Card, naglakad siya sa pintuan nang hindi napigilan. Ano ang gagawin mo? Curious na tanong ni Big Yellow. Malalaman mo sa isang sandali.
Ang sulok ng bibig ni Jiang Chen ay lumulutang paitaas. Ito ang magiging prologue ng kaguluhan sa panlabas na sekta ng Skycloud Pavilion. Pinangunahan ni Jiang Chen ang Big Yellow sa Marshall Palace. Ang loob ng palasyo ay walang katulad na malawak at nahahati ito sa maraming silid. Maraming mga magsasaka ang naglilinang sa bawat silid. Totoo na ang Immortal Chi dito ay maraming beses na mas siksik kumpara sa labas. Ang Immortal Chi dito ay ilang beses na mas siksik kumpara sa labas. Ang mga ito ay hinihigop at pinipiga ng pagbuo. Totoo na ang paglilinang dito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa paglilinang sa labas. Sabi ni Big Yellow. Maghanap muna tayo ng pwesto bago tayo mag-usap. Si Jiang Chen ay random na pumili ng isang silid at pumunta sa pinto. Sa kasalukuyan, ang mabatong pinto ay nakasara ng mahigpit. Kahit sino ay mararamdaman ang chi ng isa pang disipulo at iba't ibang ingay mula sa loob. Gayunpaman, hindi ito masyadong nag-aalala sa kanya. Wala rin siyang pakialam kung ang mga kilos niya ay makaistorbo sa ibang mga alagad sa loob ng silid. Agad niyang itinulak ng malakas ang batuhan na pinto. Ang sinumang dumating ng huli ay karaniwang maingat na itutulak ang pinto kung sakaling may tao doon na umabot sa pinakamahalagang sandali ng kanilang paglilinang. Magkakaroon ng malubhang problema ang taong iyon kapag nangyari ang ganoong pangyayari. Sa kasamaang palad, si Jiang Chen ay walang pakialam dito dahil ang kanyang isip ay nasangkapan na ng isang plano. Masungit at marahas ang paraan ng pagbukas niya ng pinto na natural na lumikha ng malakas na ingay. Imposibleng hindi maapektuhan ng gayong kaguluhan ang mga disipulo sa loob. Ang ganitong pagkilos ay agad na pumukaw sa kawalang kasiyahan ng mga alagad sa loob. Halos 20 sa kanila ang nagmulat ng mata, nanlilisik ang lalaki at ang asong kakapasok lang. Gusto nilang tingnang mabuti kung sino talaga ang may lakas ng loob na huwag pansinin ang mga alituntunin ng palasyo, tiyak na nagsawa na ang taong iyon, may pamumuhay. Ang pagpayag sa 20 disipulo sa isang silid ay isang pribilehyo ng pagiging isang alagad sa labas ng sekta. Sa panloob na sekta, 3 disipulo ang pinakamataas na bilang sa isang silid, samantalang ang mga pangunahing disipulo ay pinapayagan lamang ang isa. Ito ang malinaw na pagkakaiba ng ranggo. Sino ka? Newbie ka ba? Alam mo ba na kailangan mong pumunta ng tahimik at maingat sa isang silid na inookupahan? May sumigaw kay Jiang Chen. Sa kanilang pananaw, si Jiang Chen ay isang estranghero. Wala pa man sa kanila ang nakakita sa kanya noon, gayunpaman, nandito siya sa palasyo, pinatunayan lamang nito na mayroon din siyang identity jade card at bagong recruit na disipulo. Napakaraming alagad ng panlabas na sekta sa sekta at ang mga bagong disipulo ay sasali sa sekta paminsan-minsan, kaya karaniwan na sa kanila na makatagpo ang isang taong hindi nila kilala. Sa harap ng galit na mga mata, kumilos si Jiang Chen na parang wala sa mga iyon ang nag-aalala sa kanya. Nilaibat niya ang paningin sa paligid ng bakanting silid at wala na siyang nakitang cultivation hasek para sa kanya. Ang hasek ay isang espesyal na uri ng bagay. Ang pag-upo dito upang magtanim ay makapagpapakalma sa chi at isip ng isang tao. Napakahusay na gumana nito sa pagtulong na mapawi ang Immortal Chi. Siyempre, karaniwang hindi kailangan ni Jiang Chen ng isang hasek, ngunit kailangan niya ngayon. Bakit ka nagdala ng aso dito? Umalis na. Ito ang Marshall Palace. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magdala ng hayop dito? Sigaw ng isang Mid-Earth Immortal na disipulo. Ang pagkilos ni Jiang Chen na itulak ang mabatong pinto ay bigla silang ikinairita. Kaya ang pagtingin sa isang aso ay tiyak na hindi makakatulong sa pagpapatahimik ng kanilang galit. Pagkatapos, ang mga mata ni Jiang Chen ay nahulog sa sumisigaw na nasa kalagitnaan ng Earth Immortal na disipulo. Dapat niyang pasalamatan ang taong ito sa pagsusumit ng kanyang sarili sa kanya. Lumapit si Jiang Chen sa disipulong iyon at malamig na nagsalita. Bumangon ka, akin na ang hasek na ito. Ano? Pumunta ka lang dito para magnakaw ng upuan. Sa isang iglap, hindi lamang ang disipulong iyon ang natulala, ang bawat panlabas na disipulo ng sekta sa silid ay natakot, na nagbigay kay Jiang Chen ng isang tingin na hindi makapaniwala. Hindi kaya impulsive ang bastard na ito. Pagpasok sa silid at pagnanakaw sa kanilang upuan. At nagdala din siya ng aso. Kahit na mayroong maraming mga kaso kung saan ang mga alagad sa labas ng sekta ay lalaban para sa hasek, walang nakakagulat at walang batas na gaya nito. F-Sick.
Ganun na ba kangas ang lahat ng mga baguhan ngayon? Siya ay dumating upang magnakaw ng isang upuan bago natin siya malagay sa gulo. Parang desidido na ang bastard na ito na maghanap ng kamatayan. Siya ay tiyak na isang baguhan na hindi alam ang taas ng langit. Hindi siya makakapag-ani ng anumang bunga dahil sa pagiging mayabang sa Marshall Palace. Karamihan sa kanila ay nawala ng galit. Ang ilan sa kanila ay direktang tumayo mula sa hasek at kinubkob si Jiang Chen. Ang silid na ito ay hindi kulang sa mga huling eksperto sa Earth Immortal, ngunit wala sa kanila ang kalahating hakbang na eksperto sa Heaven Immortal. Wow! Ang disipulo na ang hasek ay kukunin ni Jiang Chen ay biglang tumayo. Puno ng galit ang mukha niya. Walang sabi-sabi, itinaas niya ang kanyang buko at binasag si Jiang Chen. Brat, hindi mo ba nakita kung anong lugar ito? How dare you show your arrogance in this place? Nililigawan si kamatayan. Sa kasamaang palad, ang suntok niya ay parang circus trick lang. Ang kanyang buko ay hinawakan ni Jiang Chen. Sa isang magaan na puwersa, isang tunog ng katsa ang narinig. Pagkatapos, ang braso ng biktima ay napilipit at nabali on the spot. Arg! Isang malungkot na sigaw ang tumunog. Puno ng malamig na pawis ang ulo ng alagad dahil sa sakit, ngunit mas lalo siyang nakaramdam ng pagkagulat sa loob. Hindi niya akalain na ang bastard na ito ay maaaring maging ganito ka-abnormal na kapangyarihan. Umalis na. Sinipa ni Jiang Chen ang lalaki, at pinalipad siya. Pagkatapos, lumipat siya sa hasek at umupo dito, naghahanda sa paglilinang. Shit! Masyadong mayabang ang bastos na ito. Sabay nating tapusin siya. May sumigaw. Sabay-sabay nilang pinalibutan si Jiang Chen ng 20. Lahat sila ay nakasaksi ng pagmamataas noon, ngunit hindi sa ganitong lawak. Paanong ang isang baguhan ay hindi ilagay ang mga ito sa kanyang mga mata at inatake ang isa sa kanilang mga kasama sa sandaling siya ay dumating? Sige, dahil lahat kayo ay naglakas loob na walang galang sa akin, paparusahan ko kayo. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng bilang braso ngayon. Malinaw na sinabi ni Jiang Chen, pagkatapos ay gumalaw na parang kidlat. Maya-maya, napuno ng sunod-sunod na hiyawan at basag ng buto ang silid. Pagkatapos lamang ng 12 segundo, bumagsak ang 20 sa kanila at napaungol. Bakas sa mga mukha nila ang sakit. Sa oras na ito, bukod sa galit na ekspresyon, may higit na takot dito. Masyadong malakas ang baguhan na ito, kahit isang kalahating hakbang na eksperto sa Heaven Immortal ay hindi makapilayan ang marami sa kanila sa loob ng 12 segundo. Mabilis ang pagtakbo ng kanilang isipan, hinahanap ang sagot kung ano ang background ng lalaking ito at kailan nagkaroon ng napakalakas na tao sa labas ng sekta. Tinanggal ni Jiang Chen ang dumi sa kanyang mga kamay, hindi pinapansin ang tumatangis na mga disipulo at umupo sa hasek. Big Yellow, naaalala mo pa ba ang eksena noon sa Refining Tower? Umiti si Jiang Chen kay Big Yellow. Kaka, syempre, bakla ka. May mukha ng pananabik si Big Yellow. Alam na niya ngayon kung ano ang sinusubukang gawin ni Jiang Chen. Isip-sip mo na, Dragon Transformation Skill. Isang mahinang sigaw ang binigkas ni Jiang Chen. Sa isang kisap mata, lahat ng Immortal Chi sa silid ay sinipsip sa kanyang katawan. Ito ay simula pa lamang. Pagkatapos nito, ang Immortal Chi sa susunod na silid ay sinipsip na tuyo sa isang iglap. Ang mga kalapit na Outer Sect disciples na nagsisikap na sumipsip ng kasing dami ng Immortal Chi na maaari nilang maramdaman na parang wala silang hinihigop. Ano ang nangyayari? Paanong biglang nawala ang Immortal Chi? Sino ang gumawa nito? Parang lahat ng Immortal Chi ay na-extract ng malinis sa kwarto. Hindi kaya may mali sa formation. Ang formation kaya ang dahilan ng pagkawala ng lahat ng Immortal Chi ng sabay-sabay. Maraming mga alagad sa labas ng sekta mula sa iba pang mga silid ang nagulat. Hindi ito ang una o pangalawang beses na nag-cultivate sila sa Marshall Palace. Wala pang ganoong nangyari noon. Kung may mga pagbabago sa pagbuo, tiyak na magbibigay muna ng paunang abiso ang sekta. Higit pa rito, hindi tumigil ang sitwasyong ito. Ang Immortal Chi sa hindi mabilang na mga silid ay sinisipsip. Naisip nito ang marami sa mga panlabas na alagad na may kinalaman ito sa problema ng pagbuo. Alam nilang lahat na ang Immortal Chi sa palasyo ay mas mayaman kumpara sa labas.
Hindi lohikal para sa isang cultivator na sumipsip ng lahat ng chi na ito sa napakabilis na bilis. Makalipas ang 12 minuto, ang buong palasyo ay napuno ng mga ingay ng kalabog ng ang mabatong pintuan ay itinulak ng lahat ng mga disipulo sa loob ng mga silid. Nagmadali silang lumabas ngunit hindi mahanap ang dahilan ng lahat ng ito. Sa oras na ito, itinulak ni Jiang Chen ang mabatong pinto, lumabas kasama si Big Yellow na nagwawagayway ng kanyang buntot at nawala sa loob lamang ng ilang sandali. Kaka, isa kang mabangis na asno. Hindi malalaman ng mga disipulong iyon ang nangyari. Excited na sigaw ni Big Yellow. First day pa lang ito. Nagkibit balikat si Jiang Chen. Kailangan niyang aminin na ang mayamang immortal chi ay nagdulot ng ilang benepisyo sa kanya. Bagamat hindi ito nakatulong sa kanya na mag-condense ng anumang bagong marka ng dragon, medyo napatibay nito ang kanyang pundasyon. Kung magpapatuloy ka ng ganito araw-araw, hindi ka na mananatiling mapayapa sa panlabas na sekta. Sabi ni Big Yellow. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko na hindi ako mananatili sa panlabas na sekta. Sagot ni Jiang Chen. Ang loob ng Martial Palace ay naging magulo. Maraming mga alagad sa labas ng sekta ang nagtipon upang pag-usapan ang tungkol sa nakaraang insidente. Anong meron dito? Wala pang nangyaring ganito mula nang itatag ang Martial Palace. Kung may ilang mga problema sa pagbuo, dapat na ipaalam sa amin ng mga matatanda ang tungkol dito. At saka, kahit na may mali talaga sa formation, dapat may natitira pa ring immortal chi dito. Paanong ang lahat ng immortal chi ay masipsip sa isang iglap? Look, wala namang masama sa formation. Ang immortal chi ay tila nagtitipon muli sa loob ng palasyo. Ito ang epekto ng formation, ngunit sa ganoong bilis, aabutin ng kahit isang araw para maibalik ito sa dati nitong konsentrasyon, ibig sabihin bukas na lang tayo makakabalik dito. Dahil wala namang problema sa formation, ano ngayon lang nangyari? Baka may humigop sa lahat ng immortal chi dito. Imposible. Masyadong mayaman ang immortal chi dito. Walang sinuman sa panlabas na sekta ang may ganoong kakayahan. Nagsimulang talakayin ng lahat ang tungkol dito, ngunit wala sa kanila ang mahanap ang pangunahing dahilan. Noong una, inakala nila na ito ay dahil sa formation, ngunit ngayon na ang formation ay umiikot pa rin sa napakabilis at patuloy na pagkolekta ng immortal chi dito, napatunayan ito na walang mali sa formation. Kaya, ang sitwasyon ay naging estranghero. Guys, halika at tingnan. May nakakita ng ilang mga disipulo na nakahiga sa silid kung saan naroon si Jiang Chen kanina. Paglapit ng iba sa kwarto, laking gulat nila nang makita ang humigit kumulang 20 tao na nakahandusay sa sahig. Bawat isa ay nabali ang isang braso. At parang nabugbog din sila ng husto dahil hindi man lang sila makatayo ng maayos. Anong nangyari? Sino ang bumugbog sa inyong lahat? Tanong ng isang half-step heaven immortal outer disciple na nakakunot ang noo. Tinawag siyang Wang Tao, isa sa pinakamahusay na disipulo sa panlabas na sekta. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, kailangan na lang niya ng isa pang hakbang para sumulong sa totoong Heaven Immortal Realm. Siya rin ang pinakamalamang na umabant sa Heaven Immortal Realm sa pinakamaikling posibleng panahon at maging isang henyo sa panloob na sekta. Ito ay, ang bagong dating, kailangang humingi ng hustisya para sa atin si Brother Wang. May sumigaw. Ano? Isang bagong dating ang nang-ahas na bugbugin ang mga matandang disipulo. Nakakaloka. At ang pag-atake ay tila mabisyo. Gayunpaman, sa tingin ko ay nagpipigil pa rin ang lalaking iyon. Bagamat bali ang mga braso nila, bali lang, parang gasgas sa balat, sa maikling panahon lang ay gagaling na. Seryoso ang loob ng lalaking iyon. How dare he respond so viciously even if there was a disagreement? Isang kaguluhan ang narinig mula sa karamihan. Nagulat sila sa marahas na pag-atake at sa lakas ng hindi kilalang bagong dating na ito dahil kakaunti lang sa mga biktima ang mga huling eksperto sa Earth Immortal. Sa madaling salita, ang umaatake ay dapat na hindi bababa sa kalahating hakbang na eksperto sa Heaven Immortal. By the way Kuya Wang, lahat ng Immortal Chi dito ay sinipsip ng tuyo din ng bagong dating na yon. May nagsalita. Lagi silang nasa kwartong ito. Nakita nila kung paano ito ginawa ni Jiang Chen ng malinaw. Walang duda tungkol dito. Ano? Sa pagkakataong ito, bulalas ng lahat, nasagot na nito ang lahat ng kanilang pagdududa, ngunit wala ni isa sa kanila ang naniwala.
Kahit na ang lalaking iyon ay isang half-step heaven immortal expert, hindi niya maaabsorb ang lahat ng immortal chi ng palasyo sa loob ng maikling panahon. Mayroong napakalaking immortal chi dito dahil sa patuloy na sirkulasyon ng formation na patuloy na kinokolekta at pinipiga ang immortal chi mula sa labas. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming disipulo ang pumunta dito para sa cultivation at kung bakit hindi mauubos ang immortal chi dito. Seryoso ka? Kumunot ang noo ni Wang Tao. Ang pangyayaring ito ay napakahirap paniwalaan ng sinuman. Ito ay ang katotohanan. Ang bastos na iyon ay nagdala ng aso kasama niya. Napakalakas ng lakas niya, ninakawan pa niya ang hasek ko. Dahil sa isang hindi pagkakasundo, pinabagsak niya kaming lahat sa lupa, pagkatapos ay gumamit ng ilang uri ng paraan upang masiksip ang immortal chi sa silid sa isang iglap at pati na rin ang buong palasyo. Ang katawan ng lalaking iyon ay parang isang napakalalim na butas. Nakakatakot ngayon pag naiisip ko. May nakaramdam ng panginginig sa kanyang balat habang inaalala ang nakaraang pangyayari. Ano ang cultivation ng lalaking iyon? Tanong ni Wang Tao. Hindi ko napansin. Gayunpaman, ang katotohanan na maaari siyang pumasok sa palasyo para sa pagtatanim ay nagpatunay na mayroon siyang identity jade card, na nangangahulugan na siya ay dapat na isang Earth Immortal expert. Sabi ng isa sa kanila. Imposible. Walang paraan para maging napakalakas ng isang Earth Immortal expert. Ang Immortal Chi sa Martial Palace ay napakayaman. Kahit isang kalahating hakbang na Divine Immortal ay hindi makakasipsip ng lahat ng Immortal Chi sa loob ng ilang minuto, lalo pa ang isang Earth Immortal na baguhan. Walang naniniwala sa isang abnormal na Earth Immortal, dahil hindi pa nila ito nakita sa kanilang buhay. Nasaan na ang lalaking iyon? Tanong ni Wang Tao. Umalis na siya bago ka pumasok, at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. May sumagot. Saan pa mapupunta ang isang bagong dating na alagad? Ito ay dapat na lugar ng dormitoryo. Pumunta tayo doon at tingnan siya. Hindi dapat ganito ka-selfish ang abnormal na newbie na ito. Pagkatapos higupin ang lahat ng Immortal Chi, ano pa ang magagawa natin sa Martial Palace? Galit na sabi ng isang alagad. Sa ilalim ng pamumuno ni Wang Tao, isang malaking bilang ng mga panlabas na alagad ng sekta ang nagtungo sa lugar ng dormitoryo. Sa labas ng lugar ng dormitoryo ay isang malawak na parisukat. Si Jiang Chen ay tamad na nakaupo at naka-cross legs sa isang rattan chair na hindi dapat naruroon, sa ilalim ng mainit na araw. Iyon ay isang uri ng kasiyahan. Si Big Yellow na nasa tabi niya, galit na pinandilatan siya, ngunit pumikit lang si Jiang Chen dito. Ang dahilan kung bakit naupo si Jiang Chen dito ay natural dahil hinihintay niya ang galit na mga alagad ng panlabas na sekta na dumating at hanapin siya. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng mga panlabas na alagad ng sekta ang lumitaw sa paningin, patungo sa direksyon ng bakanteng parisukat. Mayroong hindi bababa sa ilang daan sa kanila na nagpatunay na ang Skycloud Pavilion ay karapat-dapat na ituring bilang isang pangunahing kapangyarihan sa One-Line Sky. Ang aura ng mga panlabas na alagad ng sektang ito lamang ay hindi maihahambing sa anumang karaniwang grupo. Kabilang sa kanila, mayroong hindi bababa sa 5 hanggang 6 na kalahating hakbang na eksperto sa Heaven Immortal at maraming huli na eksperto sa Earth Immortal. Mayroong libu-libong mga disipulo sa Skycloud Pavilion at ang grupong ito ng mga disipulo ay bahagi lamang ng kabuuan. Ang galit na mga alagad ng panlabas na sekta ay nakita si Jiang Chen sa unang tingin. Bagamat hindi nila alam kung sino si Jiang Chen, narinig nila ang paglalarawan ng hitsura ni Jiang Chen at ang katotohanang may kasama siyang aso ang pinakamadaling paraan upang makilala si Jiang Chen. Napakabilis, daan-daang mga alagad ng panlabas na sekta ay ilang distansya lamang mula kay Jiang Chen. Sa likod nila ay isa pang malaking grupo ng mga disipulo ang bumalik sa lugar ng dormitoryo. Parang nasaktan na silang lahat ni Jiang Chen. Marahil ikaw ang unang baguhan na hindi tinatanggap ng komunidad sa kasaysayan ng Skycloud Pavilion. Sabi ni Big Yellow habang nanginginig ang buntot. E ano ngayon? Nagkibit balikat si Jiang Chen. Walang bakas ng takot ang kanyang mukha habang nakaharap sa nagliliyab na mga mata ng mga alagad. So ikaw ba yung bagong dating? Ang bagong dating na nanakit ng tao sa unang araw niya. Sabi ng isang half-step Heaven Immortal Genius. Nauna silang ginulo. Natural, kailangan ko silang turuan ng leksyon.
Ginamit ko ang katotohanan para sabihin sa kanila na hindi maganda ang magiging resulta kung i-provoke nila ako. Kaya naman, mas mabuting lumayo na rin kayong lahat sa akin. Malinaw na sabi ni Jiang Chen. Nanatiling casual na nakatambay ang kanyang katawan sa upuan. Fuck, tiyak na sobrang yabang ng bastard na ito. Mayroong hindi bababa sa ilang kalahating hakbang na eksperto sa Heaven Immortal sa eksena. Lahat sila ay mga nangungunang henyo sa panlabas na sekta. Walang sino man dito ang nang-ahas na hamakin sila, ngunit ang bastos na ito ay hindi man lang nagtaas ng ulo para tingnan sila, na para bang hindi sila nakikita. Shit. Paano nakapasok ang bastard na ito sa Skycloud Pavilion? Lumaki ba ang kanyang pares ng mga mata sa ibabaw ng kanyang ulo? Masyado siyang mayabang. Ang yabang. Wala pa akong nakitang kasing yabang niya. Kailangan natin siyang turuan ng magandang aral ngayon, ang newbie na ito ay hindi dapat kumilos ng mayabang, kung hindi, magkakaroon siya ng kahihinatnan na lampas sa kanyang imahinasyon. Itigil ang pag-aaksaya ng iyong hininga sa kanya at tapusin siya. Hindi na nakatiis ang maraming alagad. Ang ilan ay gumiling gamit ang kanilang mga kamao, naghahanda upang bugbugin ng husto ang mayabang na bastard na ito. Kahit na ang bastard na ito ay napakalakas at kayang talunin ang humigit kumulang 20 panlabas na disipulo, mayroong 100 sa kanila dito. Dagdag pa, mayroong 6 na kalahating hakbang na eksperto sa Heaven Immortal sa kanila at ang mahuhusay na Wang Tao. Alam na alam ng lahat ang lakas ni Wang Tao. Dahil sa sitwasyon na walang sino man dito ang maaaring lumipad, minsan na niyang natalo ang isang maagang Heaven Immortal Elder sa kanyang kalahating hakbang na Heaven Immortal na kaharian. Ikaw ba ang sumisipsip ng lahat ng Immortal Chi sa Martial Palace? Nagsalita si Wang Tao. Malakas ang aura niya. Lumipad ito sa hangin at dumikit kay Jiang Chen. Oo, ang aking cultivation law ay medyo espesyal. Kailangan kong sumipsip ng napakaraming Immortal Chi sa tuwing naglilinang ako. Sabi ni Jiang Chen na hindi sumasang-ayon. Matapos pakinggan ang sinabi niya, marami sa kanila ang nagulat. Paano magkakaroon ng napakalakas na paraan ng paglilinang na makakagawa nito? Imposible at tiyak na nagsisinungaling si Jiang Chen sa kanila, ngunit may isang bagay na tiyak nila, at iyon ay ang pagkawala ng Immortal Chi sa Martial Palace ay tiyak na nauugnay kay Jiang Chen. Wala akong pakialam kung sino ka at kung anong uri ng paraan ang ginamit mo para makuha ang lahat ng Immortal Chi na iyon, brat. Ang iyong mga aksyon ay nakagambala sa normal na paglilinang ng iba pang mga disipulo. Sa makatuwid kailangan mong magbayad ng isang halaga para dyan, sabi ni Wang Tao. Presyo. Dahan-daang tumayo si Jiang Chen mula sa rattan chair at lumapit kay Wang Tao. Bahagyang dumilat ang kanyang mga mata at nagsalita, anong presyo ang gusto mo? Please. Nanginag ang puso ni Wang Tao. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng pagkabalisa at ang kanyang kaluluwa ay hindi maiwasang manginig sa titig ni Jiang Chen. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang binatang ito sa harap ay hindi kasing simple ng kanyang tinitingnan, gayunpaman, hindi ito ang oras para siya ay umatras. Nanindigan na niya ang kanyang mga kapwa-alagad, gaya ng sabi, ang palaso na nasa busog ay hindi na dapat ibalik sa lalagyan. Kung pipiliin niyang umatras sa sandaling ito, ang ibang mga disipulo ay minamaliit sa kanya at mawawala ang lahat ng kanyang reputasyon sa panlabas na sekta. Humph. Ito ay napakasimple. Napakarami mong nasaktan sa mga kapwa ko disipulo. Gusto kong tanggapin mo ang kanilang gastos sa pagpapagamot. Gusto kong tiisin mo rin ang pagkawala ng Immortal Chi sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa ating lahat dito. Malamig na tumikim si Wang Tao. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang naturang presyo ay itinuturing na isang napakaliit. Ito ay isang magandang talumpati. Sa kasamaang palad, walang sinuman sa inyo ang may kapangyarihan na sabihin sa akin na gawin ito. Narito ang isang payo para sa inyong lahat. Kapag may makakita sa akin sa hinaharap, lumayo sa akin hanggat maaari. Huwag mo akong subukang guluhin. Gayon din, mula ngayon, lahat ng Immortal Chi sa Martial Palace ay pag-aari ko. Kailangang pumunta kayong lahat at maghanap ng ibang lugar para sa inyong sariling paglilinang. Sabi ni Jiang Chen nang may pagmamataas na lumampas sa kanilang linya ng pagpapaubaya. Damn! Masyadong mapagmataas ang bastos na ito. Ang Martial Palace ay isang cultivation venue na binuksan sa ating lahat.
How dare niyang agawin ito palayo sa amin? Ito ay hindi katanggap-tanggap. Motherfucker. Tapusin mo siya. Marami sa kanila ang nawala ng pasensya. Ang ilan sa kanila ay pinakawala na ang kanilang immortal chi bilang paghahandang hampasin si Jiang Chen. Nililigawan si kamatayan. Turuan ko siya ng magandang leksyon. Gusto kong makita kung ano ang dapat niyang maging kay-abangan. Ang isang kalahating hakbang na Heaven Immortal na disipulo na nakatayo sa tabi ni Wang Tao ay nagalit. Siya ay umungal at nagpadala ng isang suntok na may malakas na chi kay Jiang Chen. Sa harap ng pag-atake ng lalaking ito, hindi man lang ito nilingon ni Jiang Chen. Nagpadala lang siya ng sampal na walang pakialam sa mukha ng alagad. Ang kalahating hakbang na eksperto sa Heaven Immortal ay bumigkas ng isang miserableng sigaw at pinalipad palayo sa pamamagitan ng sampal, pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa 30 metro ang layo na may puff, bumulwak ang dugo na may 2 sirang ngipin. Ang lahat, kabilang si Wang Tao ay nakanganga sa eksena sa hindi makapaniwala. Ang mga disipulo na ilang segundo lang ang layo mula sa pag-usad kay Jiang Chen ay agad na binawi ang kanilang chi dahil sa pagkabigla. Gaano kalakas ang lalaking ito? Alam ng lahat na ang attacker ay isang half-step Heaven Immortal expert, isang natatanging henyo sa outer sect at isang henyo ng mga henyo. Paanong ang isang napakalakas na figure ay hindi makayanan ang isang sampal mula sa isang baguhan? Walang sino man ang maniniwala dito kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Sa ngayon, sa wakas ay alam na nila kung bakit ang mga sugatang disipulong iyon ay mukhang miserable sa silid. Walang sino man ang hindi nagulat dito. Naging tahimik ang buong eksena. Ang isang half-step na eksperto sa Heaven Immortal ay isa sa pinakamakapangyarihang disipulo sa panlabas na sekta, gayunpaman, pinaalis pa rin siya sa pamamagitan ng isang sampal lang, ganap na walang kapangyarihan. Paano nagkaroon ng napakalakas na kapangyarihan ang payat at mahinang mukhang baguhan na ito? Paano ito nangyari? Sino ba naman itong lalaking ito? Paano mapupunta ang gayong makapangyarihang tao sa panlabas na sekta? Sinusubukan ba ng sekta na magdulot sa atin ng gulo? Tama iyan. Dapat ay nasa inner sect siya. Bakit siya nakikipagkumpetensya sa atin sa panlabas na sekta? Dapat may dahilan kung bakit siya pumunta dito. Ang isang baguhan ay palaging itatalaga sa iba't ibang mga departamento ayon sa kanilang paglilinang. Ang katotohanan na ang lalaking ito ay dumating sa outer sect ay nagpapatunay na hindi pa siya nakakarating sa Heaven Immortal Realm. Sa kasong iyon, ipinakita nito na siya ay isang napaka-nakakatakot na eksperto. Paano magiging napakalakas ng isang Earth Immortal lang? Tama, masyado lang siyang malakas. Maging si Master Tian ay hindi ganoon kalakas noong kara-rating lang niya rito. Ano ang pinagmulan ng lalaking ito? Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang background. Naapektuhan na niya ang aming normal na paglilinang at dapat niya kaming bayaran sa pagkawalang iyon. Sabay tayong umatake, hindi ako naniniwalang kakayanin niya tayong lahat. Ang mga panlabas na alagad na ito ay natakot at nagalit sa parehong oras. Ang ilan sa kanila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Maging si Wang Tao ay itinaboy ang ideya ng pag-usad kay Jiang Chen. Bagamat mas malakas siya ng kaunti kaysa sa kalahating hakbang na Heaven Immortal na disipulo na umatake ngayon, hindi nito masisiguro na hindi siya matatapos tulad ng naunang disipulo. Brat, alam mo ba ang ginagawa mo? Ginagawa mong kaaway mo ang buong panlabas na sekta. Wala itong maidudulot na mabuti sa iyo. Walang awa na sinabi ni Wang Tao, na binitawan ang kanyang mga kamao, ngunit hindi ng ahas na umatake. Parang wala naman akong ginawang masama. Ikaw ang nagkusa para i-provoke ako. Siya ang unang umatake sa akin. Dinapensahan ko na lang ang sarili ko sa atake niya. Tungkol sa pagsiksip ng Immortal Chi sa loob ng Martial Palace, ito ay dahil sa aking kakayahan. Hindi ba't na-absorb din ninyo ang Immortal Chi pagpasok ninyo sa Martial Palace? Ang bagay ay mas mabilis akong sumisipsip at mas malaki ang kapasidad kaysa sa iyo. So labag ba iyon sa mga tuntunin ng sekta? Malinaw na sabi ni Jiang Chen. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, ang mga panlabas na alagad ay natakot. Puno ng pagtataka ang mga mukha nila. Sinipsip ng bastard na ito ang lahat ng kanilang Immortal Chi at sinaktan ang kanilang mga kasama, ngunit walang sinuman sa kanila ang makabawi sa mga puntong sinabi niya.
Ang layunin ng pagtatayo ng Marshall Palace ay para sa mga disipulo na sumipsip ng mas maraming immortal chi hanggat maaari sa gusali. Maaaring makuha ni Jiang Chen ang lahat ng ito ng sabay-sabay, ipinakita lamang niya ang kanyang karampatang kakayahan at hindi yun lumalabag sa mga tuntunin ng sekta. So, you guys better not provoke me when I didn't provoke you, because I'm not the kind of person that can trifle with. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Nakangiti at tumatawa si Big Yellow sa tabi ni Jiang Chen. Talagang humanga siya kay Jiang Chen. Kung sinusubukan ng isa na hanapin ang paglalarawan ng katalinuhan, ang eksenang ito ay magiging isang magandang halimbawa para dito. Nagawa ni Jiang Chen na suportahan ang kanyang mga aksyon ng may katwiran. Kahit na ang balitang ito ay dinala sa Institute of Elders, hindi ito mag-aalala sa kanya dahil mayroon siyang higit sa sapat na katwiran para sa kanyang sariling mga aksyon. Kapag may umatake sa isang tao, tiyak na kailangang ipagtanggol ng tao ang kanyang sarili sa halip na tumayo doon na naghihintay na bugbugin na parang dummy. Brat, anong pangalan mo? Kinagat ni Wang Tao ang kanyang mga ngipin. Parang wala siyang solusyon sa pangyayari ngayon. Hindi niya kayang gumamit ng puwersa sa lalaking ito dahil hindi man lang nila masusukat kung gaano kalakas ang lalaking ito. Tila kakailanganin niya ang tulong ng ilang panloob na disipulo para turuan ng leksyon ang ignorante na bagong dating na ito, ngunit kailangan niyang malaman muna ang pangalan ng salarin na ito. Jiang Chen. Malakas na idineklara ni Jiang Chen ang kanyang pangalan. Wala na siyang ibang itatago dahil naging opisyal na siyang alagad ng Skycloud Pavilion. Jiang Chen. Ang pangalang ito ay parang pamilyar sa akin. May sumimangot na parang pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita o narinig. Jiang Chen. Siya si Jiang Chen. Ang gumawa ng Profound Sun Sect ay naglabas ng utos na pumatay. Sa wakas, may nakaalala sa pangalan ni Jiang Chen at napabulalas kaagad. Ano? Siya ang Sum-Ira sa minahan ng mineral ng Profound Sun Sect at nagawang makatakas sa pagtugis ng isang yumaong eksperto sa Heaven Immortal. Paano siya napunta sa sekta natin? Walang duda, dapat siya. No wonder napakalakas niya. Narinig ko na kaya niyang lumipad kahit isa lang siyang Earth Immortal Expert, kaya pa niyang lumaban sa Heaven Immortal Expert. Hindi ko inaasahan na sasali sa sekta namin ang napakalaking henyo na ito. Oh, tiyak na hinahanap siya ng Profound Sun Sect kung saan-saan. Wala nang ibang lugar na pwede niyang puntahan bukod sa sekta natin. Ang masamang bituin na ito ay dapat na isang napakalupit na tao upang magkaroon ng lakas ng loob na sirain ang minahan ng mineral ng Profound Sun Sect. Sa wakas ay nasaksihan na natin kung gaano siya kalakas ngayon. Walang sinuman sa atin ang magiging katapat niya. Isang kaguluhan ang narinig mula sa grupo ng mga disipulo. Agad nitong binago ang paraan ng pagtingin nila kay Jiang Chen. Ang nanlilisik nilang mga mata ay dahan-daang nagpakita ng paggalang. Tama iyon. Lahat sila ay mga kabataan. Ang nakakapanghinang pangyayari na ginawa ni Jiang Chen ay umani ng kanilang paghanga. Kung si Jiang Chen ang papalitan nila, kahit na kaya nilang gawin iyon, maaaring wala silang lakas ng loob. Matapos iwan ang kanyang pangalan, tumalikod siya at tinungo ang lugar ng dormitoryo, hindi pinapansin ang lahat ng mga disipulo sa eksena. Naabot na niya ang kanyang layunin sa kanyang unang araw ng pagdating. Marami pang magagandang palabas na mapapanood mamaya. Sa pagtingin sa kumukupas na likod ni Jiang Chen, daan-daang mga panlabas na disipulo ang natulala. Sila ay dapat na humingi ng hustisya mula kay Jiang Chen para sa pagkagambala sa Marshall Palace, gayunpaman, sila ay biglang nakatagpo ng isang problema na lampas sa kanilang imahinasyon. Kuya Wang, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ako makapaniwala na ang mapaminsalang bituin na ito ay dumating sa aming sekta. Kung pinayagan natin siyang mag-cultivate kasama natin sa Marshall Palace, wala na tayong chance na mag-cultivate pa. Pumayag. Dahil sa lakas niya, dapat ay nakapasok na siya sa inner sect. Hindi patas para sa amin na makipagkompetensya para sa mga mapagkukunan ng paglilinang na may tulad na henyo sa panlabas na sekta. Ano pa bang magagawa natin? Makakahanap lamang tayo ng tulong sa mga alagad ng panloob na sekta. Walang sinuman sa buong panlabas na sekta ang makakapantay sa kanya. Nagsimulang talakayin ng mga disipulo ang bagay na ito, sumang-ayon na humingi ng tulong sa mga disipulo ng panloob na sekta upang sugpuin si Jiang Chen.
Kung hindi, si Jiang Chen ang magiging pinuno sa panlabas na sekta at silang lahat ay aapihin niya. Huwag ka munang pumunta sa inner sect. Hayaan mong dalhin ko muna ang bagay na ito sa Institute of Elders at tingnan kung kakayanin nila ang bagay na ito. Sabi ni Wang Tao. Natural na ayaw niyang pukawin si Jiang Chen, ngunit ang pag-iral ni Jiang Chen ay makakasama sa interes ng lahat ng iba pang disipulo. Wala siyang ibang choice kundi kumilos. Mas mabuti kung ang Institute of Elders ay sumang-ayon na pangasiwaan ang bagay na ito sa ngalan nila, dahil hindi na makokontrol ang mga bagay kapag ang bagay na ito ay kumalat sa panloob ng mga disipulo ng sekta. Sa parehong araw, tinipon ni Wang Tao ang ilan sa kalahating hakbang na Heaven Immortal Disciples para sumama sa kanya sa Institute of Elders. Nais nilang ipaalam sa mga matatanda ang tungkol sa insidente ni Jiang Chen. Ang matanda na bumati sa kanila ay si Elder Niu Mang gaya ng dati. Matapos marinig ang balita, napatulala ang matanda. Kung naaalala niya ito ng tama, si Jiang Chen ay tila dumating sa Sky Cloud Pavilion kamakailan lamang, tulad ng 2 oras ang nakalipas. Ang isang henyo ay tunay na isang henyo. Mayroong ilang mga tao na hindi mapigilan ng kondisyon ng anumang kapaligiran na kanilang pinuntahan. Napabuntong hininga si Niu Mang at sinabi sa kanila, "Bumalik na kayong lahat ngayon. Walang masama sa pag-absorb ng Immortal Chi sa Martial Palace." Ano? Iyon. Totoong hindi nagkasala si Jiang Chen sa pagsipsip ng Immortal Chi, ngunit kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ang kanilang pang-araw-araw na paglilinang ay maaapektuhan ng husto. Elder, abnormal na nilalang ang lalaking iyon. Nakuha niya ang Immortal Chi ng buong Martial Palace sa loob lamang ng 12 minuto, at wala kaming naiwan. Paano tayo maglilinang sa hinaharap? May umiyak. Sa palagay ko ay dahil hindi pa naiintindihan ni Jiang Chen ang mga patakaran ng aming sekta sa kanyang unang araw ng pagdating. Hindi ba't nahanap na ninyo siya at nalutas ang bagay na ito? Naniniwala akong hindi na niya uulitin iyon. Sabi ni Niu Mang. Hindi na niya gagawin yun. Matanda, ang lalaking iyon ay sobrang mayabang. Hindi ko akalaing titigil siya sa ginagawa niya. Kung naresolba namin ito bago ito, hindi sana kami pumunta dito at humingi ng tulong sa iyo. Si Wang Tao ay halos hindi makapagsalita dahil ang matanda ay tila walang pakialam. Sige, bumalik ngayon. Wala namang ginawang masama si Jiang Chen. Hindi kinakailangan para sa Institute of Elders na makisangkot dito ng personal. Sinenyasan sila ni Niu Mang na umalis. Karaniwang walang pakialam ang Institute of Elders tungkol sa alitan sa pagitan ng mga disipulo. Bukod pa rito, si Niu Mang ay may magandang impresyon kay Jiang Chen at gustong kaibiganin ang batang baguhan na ito, dahil hindi lahat ay may kakayahang makuha ang lahat ng Immortal Chi sa Martial Palace sa isang iglap. Sa huli, sa kabila ng kanilang pag-aatubili, wala silang pagpipilian kundi umalis sa Institute. Kuya Wang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Mukhang hindi makikialam ang Institute of Elders sa usaping ito. Sa aking palagay, dapat tayong humingi ng tulong sa mga nakatatandang kapatid sa panloob na sekta. Ang Jiang Chen na iyon ay labis na mayabang. Kailangan natin siyang kontrolin. May nagsalita. Bilang isang half-step na eksperto sa Heaven Immortal at isa sa mga nangungunang disipulo sa panlabas na sekta, madalas silang makipag-ugnayan sa ilan sa mga disipulo ng panloob na sekta. Dahil sa sitwasyon kung saan ang Institute of Elders ay tumangging tumulong sa kanila sa bagay na ito, ang paghingi ng tulong sa ilang panloob na mga disipulo ng sekta ay ang tanging pagpipilian na natitira. Huwag kang mag-alala. Maghihintay tayo hanggang bukas at tingnan kung itutuloy ni Jiang Chen ang kanyang mapangahas na pagkilos. Gaano man siya kalakas at talento, hindi ako naniniwala na sasalungat siya sa kalooban ng lahat ng mga alagad ng sekta sa labas. Sabi ni Wang Tao, nagkaroon ng maraming nangungunang mga henyo sa Sky Cloud Pavilion. Walang sinuman sa kanila ang naging hanggal na gawin ang buong pamayanan na kanilang kaaway dahil wala itong maidudulot na kabutihan sa kanila. Sa susunod na araw, di nagtagal pagkatapos na maibalik ang antas ng Immortal Chi sa Martial Palace, isang malaking bilang ng mga disipulo ang pumasok dito, ngunit ang sitwasyon sa loob ay nagbigay sa kanila ng salpok na umubo ng dugo. Walang laman muli ang buong tore. Walang bakas ng Immortal Chi maliban sa karaniwang hangin. Damn it, ngayon lang ulit dumating ang bastos na yon. Para sa Diyos,
Siya ay pumunta dito ng napakaaga upang sipsipin muli ang lahat ng Immortal Chi. Tiyak na sinadya ng lalaking ito. Motherfucker. Hindi tayo maaaring magtanim dito ngayon at kailangan nating maghintay para bukas. Paano kung mas maaga siyang dumating sa atin bukas? Sa bilis na ito, ang aming pang-araw-araw na paglilinang ay malubhang maaabala. Nakakaloka. Isang gutom na lobo ang dumating sa kanilang sekta at ninakawan ang lahat ng mga mapagkukunan ng pagtatanim na kailangan nila para sa pang-araw-araw na paglilinang. Ito ay katulad ng pagbibigay sa iba pang panlabas na sekta ng mga disipulo ng walang pagkakataon na mabuhay. Kung ito ay magpapatuloy, hindi sila makakagawa ng anumang uri ng pag-unlad sa kanilang paglilinang. Sa ikatlong araw, isang katulad na bagay ang nangyari. Parang kinalkula na ni Jiang Chen kung kailan sasagutin ang lahat ng Immortal Chi pagkatapos na maibalik ito, pagkatapos ay tumakas siya na parang walang nangyari. Bagamat ikatlong araw pa lamang, maraming mga alagad ang nadala sa gilid ng kabaliwan. Ang panlabas na sekta ay itatapon sa kaguluhan kung ang sitwasyong ito ay hahayaang magpatuloy. Hindi pwede. Masyadong kalokohan ang lalaking ito. Hindi man lang niya iniwan ang Immortal Chi sa palasyo. Hindi tayo papayag na magtuloy-tuloy ng ganito. Ay, huwag kailanman asahan na si Jiang Chen ay napakayabang. Dahil nagpadala na siya ng malinaw na mensahe sa atin, wala na tayong magagawa. Nabanggit na ng Institute of Elders na hindi sila makikibahagi sa bagay na ito, maaari lamang tayong humingi ng tulong sa mga disipulo ng panloob na sekta. Oo, kailangan natin siyang sugpuin. Kung hindi, ang aming buhay sa paglilinang ay maaapektuhan ng negatibo. Ang mapangahas na mga aksyon ni Jiang Chen ay nagpatuloy sa loob ng 3 araw na sunod-sunod na ginawa siyang pampublikong kaaway ng mga alagad ng panlabas na sekta. Dapat siyang supilan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, walang sinuman ang magkakaroon ng pagkakataong maglinang, walang sinuman sa panlabas na sekta ang kanyang kalaban, lalo pa siyang sugpuin. Narinig ko na si Kuya Wang ay may magandang relasyon kay Kuya Fang Hao ng Inner Sect. Bakit hindi natin hilingin sa kanya na tulungan tayo? Si Brother Fang Hao ay isang mid-heaven immortal expert. Mayroon din siyang tiyak na katayuan sa panloob na sekta. Kaya hindi madaling humingi ng tulong sa kanya. Wala na tayong pakialam dyan. Paano tayo maglilinang kung hindi natin aalisin itong Jiang Chen? Sa oras na ito, si Wang Tao ay nahalal upang kumatawan sa lahat ng mga panlabas na alagad ng sekta. Sige. Pupunta ako ngayon sa Inner Sect at tingnan kung ano ang sasabihin ni Kuya Fang Hao. Pagkatapos niyang magsalita, tumakbo siya patungo sa direksyon ng Inner Sect. Sa sandaling ito, wala nang paraan para maiwasan niya ito. Di nagtagal pagkatapos nito, 2 silhouette ang lumilipad pabalik sa panlabas na sekta at lumapag sa harap ng Marshall Palace. Ang isang malaking bilang ng mga panlabas na disipulo na nagtipon na sa Marshall Palace ay namanghanang makita ang 2 eksperto sa harapan. Ang isa ay si Wang Tao at ang isa ay isang Inner Sect disciple na nakahover sa kalangitan. Ang kumikita ay hindi si Fang Hao, ngunit isang maagang eksperto sa Heaven Immortal na kinilala ng lahat, si Liang Hong. Siya ay naging tagasunod ni Fang Hao. Kaya, dapat siyang ipadala mismo ni Fang Hao. Nakikita ng lahat ang katwiran sa likod nito. Dahil sa katayuan ni Fang Hao, natural na hindi siya personal na dadating para harapin ang isang panlabas na alagad ng sekta. Sa makatuwid, inisip ng lahat na sapat na para sa isang maagang Heaven Immortal na supilan si Jiang Chen. Batiin mo si Kuya Liang. Ang mga alagad ng panlabas na sektang naroon ay sumulong at bumati ng nakakuyom na kamao. Hindi sila maglalakas loob na magpakita ng anumang palatandaan ng kawalang galang sa harap ng isang Heaven Immortal Inner Sect disciple. Nasaan ang Jiang Chen na yon? Tanong ni Liang Hong. Narinig na niya ang tungkol sa mga insidente na may kaugnayan kay Jiang Chen. Ngayon ay isang magandang pagkakataon para makilala niya ang lalaking ito. Gusto niyang malaman kung anong uri talaga si Jiang Chen. Dapat nasa dormitory area ang bastard na iyon. May nagsabi. Halika, dalhin mo ako doon. Ang chi ni Liang Hong ay nanginginig at lumabas. Sumunod sa likod ni Liang Hong, ang mga kislap ng pag-asa ay nagsimulang mag-alab sa kanilang mga ulo. Pagkatapos ng lahat, si Liang Hong ay isang tunay na eksperto sa Heaven Immortal at isang marangal na alagad ng sekta.
Gaano man ka-arrogant si Jiang Chen, kailangan niyang ibaba ang ulo sa harap ni Liang Hong. Nang hindi nagulat ang lahat, si Jiang Chen ay nakababad pa rin sa mainit na sikat ng araw habang nakakrus ang mga paa sa gitna ng plaza. Siya ay tiyak na nag-e-enjoy sa kanyang paglilibang na nagbigay sa iba pang mga disipulo ng pagnanasa na bumulwak ng isang subo ng dugo. Masyadong walang hiya yon. Paano siya uupo roon at masiyahan sa kanyang oras pagkatapos na pagnakawan ang lahat ng kanilang yaman sa pagtatanim? Bagamat isa rin siya sa mga alagad ng panlabas na sekta, napakalaki ng pagkakaiba niya sa kanila. Kuya Liang, siya ang Jiang Chen na yon. Itinuro ni Wang Tao si Jiang Chen at sinabing may mali siya. Siguradong mayabang siya. Malamig na tumikim si Liang Hong. How dare this lounging bastard ignore his arrival? Iyon ay katulad ng pagbaliwala sa kanyang pag-iral at hindi paglalagay sa kanyang mga mata. Walang paraan na ang isang marangal na alagad ng sektang tulad ni Liang Hong ay maaaring tumanggap ng ganitong uri ng pagtrato. Lumakad si Liang Hong sa harap ni Jiang Chen at sumigaw. Ibaba mo ang iyong A*SD2. Big Yellow, sino ang gumagawa ng ingay dito? Mabilis na tulungan mo akong alisin ito. May sarili akong magandang panaginip. Nang hindi itinaas ang kanyang ulo at iminulat ang kanyang mga mata, nagsalita siya sa kakaibang tono. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Liang Hong pagkatapos marinig ito. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang baga. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Nakaharap niya ang maraming uri ng makapangyarihang outer sect disciples, ngunit gaano man kalakas o talento ang mga henyong iyon, hindi pa rin nila nakakalimutang igalang ang isang panloob na disipulo ng sekta. Si Big Yellow ay nanginginig ang kanyang buntot at katawan habang casual na nakikipag-usap kay Liang Hong, at sinabing ng aalipusta. Ano ba kasing sigaw ng anak ng Abturk dito? Ito ba ay lugar na iyong teritoryo? Hindi mo ba alam na immoral ang tumahol na parang aso kapag natutulog ang ibang tao? Bilang isang inner sect disciple, hindi mo ba alam na hindi tayo dapat tumawid sa linya ng ibang tao? Nagulat ang buong karamihan. Paano masasabi ng asong ito na si Liang Hong ay tumatawid sa linya kung ito ay isang salita lang? Paano bastos ito? Dagdag pa, ano ang asong ito? Paano ang asong ito ay mayabang na hindi man lang naglagay ng isang inner sect disciple ng Sky Cloud Pavilion sa kanyang mga mata? May kasabihan na ang aso ay laging matututo sa ginawa ng kanyang Panginoon. Namula ang mukha ni Liang Hong. Nararamdaman na ng lahat ang patuloy na pagtaas ng galit niya. Ito ay lampas sa kanyang kakayahan. Siya ay dapat na supuin ang target, ngunit sa halip, siya ay hinamak at pinahiya ng isang aso ni Jiang Chen. Tama iyon. Isa itong kahihiyan. Siya ay isang marangal na inner sect disciple at isang heaven immortal expert. Paano pa niya mabubuhay pagkatapos nito? Shit. Napakayabang ng asong ito. Mababa ba ang tingin nito sa atin? F-sick. How dare this dog na ipahiya si Kuya Liang Hong ng lantaran? Nakakaloka. Patayin at balatan siya. Kakain tayo ngayon ng karne ng aso. Hindi mabilang na mga alagad sa labas ng sekta ang nagngangalit ang kanilang mga ngipin, gustong balatan ang balat ni Big Yellow at kainin siya ng hilaw, ngunit hindi yun nababahala kay Big Yellow. Nagpapakita pa rin siya ng mukha ng pagmamataas, tulad ni Jiang Chen. Humph. Ikaw ay tiyak na mapangahas, Jiang Chen. Nabalitaan kong nakatakas ka sa huli na pagtugis ng eksperto sa Heaven Immortal, ngunit hindi ko alam ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang iyong mga aksyon ay nagdulot ng galit sa gitna ng mga panlabas na alagad ng sekta. Nasira mo ang mga benepisyo ng buong panlabas na sekta at naging isang pampublikong kaaway. Kung hihingi ka ng tawad at gagawin ang kinakailangang kabayaran ngayon, marahil ay may pagkakataon ka pa. Malamig na tumikim si Liang Hong. Paano kayong walang hiya? Sinabi ko na huwag gumawa ng gulo habang natutulog pa ang ibang tao. Paano ang isang marangal na Heaven Immortal inner sect disciple ay walang sense of understanding? Nagpatuloy si Big Yellow. Hong. Hindi na nakatiis si Liang Hong. Kahit isang taong mas matiisin pa kaysa sa kanya ay hindi makayanan ang pagagalitan nitong walang hiya na aso. Nililigawan si kamatayan. Babalatan ko muna ng buhay ang balat mo. Galit na galit si Liang Hong. Ang immortal na chi ay bumaril sa kanyang katawan. Kaagad, natama niya ang isang malaking makinang napalad na tila isang malaking hola sa Big Yellow. Ay!
How dare you attack Master Dog? Siguradong nagsasawa ka na sa buhay mo, di ba? Pinanengkita ni Big Yellow si Liang Hong at pinasulong ang ulo nito. Nang makita ang Big Yellow na ginagamit ang kanyang bungo upang salubungin ang hampas ng kanyang palad, isang bakas ng malamig na ngiti ang nakita sa mukha ni Liang Hong. Siguradong barbaric at kitawa-tawa ang asong ito sa paggamit ng mapanirang paraan. Halos sigurado siyang mababasag agad ang bungo ni Big Yellow sa hampas ng palad niya. Sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang matigas na ulo ni Big Yellow bago ito. O kung hindi niya magagawang magbiro tungkol dito. Bang! Dama po ang malalaking palad ni Liang Hong sa ulo ni Big Yellow, at agad na nadurog. Hindi bumagal ang takbo ni Big Yellow. Sa napakalaking lakas, ang kanyang ulo ay nabasag sa dibdib ni Liang Hong sa isang iglap. Arg! Katsa! Sinamahan ng isang kakilakilabot na sigaw, si Liang Hong ay natambos sa himpapawid at nahulog ng husto 100 metro ang layo. Bumulwak siya ng dugo, pumiglas ng ilang beses bago nawalan ng malay. Maraming mga alagad sa labas ng sekta ang naririnig ang tunog ng basag ng buto na nagmumula sa kanya. Tamang-tama, ang malaking bahagi ng dibdib ni Liang Hong ay may ngipin. Kailangan niyang pasalamatan si Big Yellow para sa pagpigil sa kanyang kapangyarihan, kung hindi, ang buong katawan ni Liang Hong ay natagos sa ulo ni Big Yellow. Ang kanyang ulo ay isang tunay na banal na sandata na katumbas ng isang immortal weapon. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay nasa unang bahagi ng Heaven Immortal Realm. Imposible para sa kanya na makakuha ng isang katugma sa sinumang kapareho niya. Ano? Sa pagtingin sa hindi gumagalaw na si Liang Hong sa lupa, ang tunog ng hindi mabilang na mga tandang ay agad na umalangaw. Nakanganga silang lumingon sa aso, sinusubukang pag-aralan muli ang kanyang aso. Alam nilang lahat na si Liang Hong ay isang makapangyarihang eksperto sa Heaven Immortal. Joke siguro na pinalipad siya ng ulo lang ng aso. Anong tinitingin-tingin niyo lahat? Gusto mo bang subukan din ang kapangyarihan ko? Nagpakita ng maringal na mukha si Big Yellow at binalaan sila na huwag nang tumingin sa kanya at umalis. Binuhat ni Wang Tao si Liang Hong at mabilis na umalis. Masyadong mabangis ang asong ito, katulad ni Jiang Chen. Kung patuloy silang mananatili rito, walang makakapagsabi kung ano ang kahihinatnan nila. Sa labas ng plaza ay hindi mabilang na mapatla ang mukha na panlabas na mga alagad ng sekta na nagtitipon sa paligid. Hindi pa nagigising ang nahimitay na si Liang Hong. Kung wala ang tulong ng mga table tasks, tiyak na kukuha siya ng kalahating buwan upang magising. Paano naging napakalakas ng asong iyon? Sa tingin ko ito ang dahilan kung bakit naging mayabang si Jiang Chen. Kuya Wang, ano ang gagawin natin ngayon? Kahit si Kuya Liang ay hindi kayang sugpuin si Jiang Chen. Wala na tayong mga pagpipilian ngayon. Tama iyan. Masyadong mayabang ang bastos na yon. Hindi tayo mamumuhay ng normal kung saan siya nananatili sa panlabas na sekta. Pupunta ako sa inner sect at tatanungin si Kuya Fang Hao kung makakatulong siya sa pagsugpo kay Jiang Chen. Kinagat ni Wang Tao ang kanyang mga ngipin, nagpasya na dalhin si Liang Hong pabalik sa Fang Hao sa panloob na sekta. Sa kanyang pananaw, si Fang Hao ay isang makapangyarihang eksperto sa Mid-Heaven Immortal. Kung pumayag siyang tumulong, tiyak na mapipigilan si Jiang Chen, ngunit kapag tumanggi siya, mawawalan sila ng pagpipilian. Sa panloob na sekta, sa loob ng isang tahimik na patio, may isang lalaking nakaputing damit na mukhang 20 taong gulang. Siya ay may malinis na mukha at isang makinang na pares ng mga mata. Sa kasalukuyan, nakatuon ang atensyon niya sa katawan na walang galaw na nakahandusay sa lupa. Wang Tao, sigurado ka bang ginamit ng aso ang kanyang ulo para magkasugat si Liang Hong? Tanong ni Fang Hao. Oo, Kuya Fang. Hindi namin akalain na ang asong iyon ay magiging napakabangis, mas mabangis pa kaysa kay Jiang Chen. Dagdag pa, pareho ang kanilang ugali ay labis na mayabang, talagang hindi kami inilalagay sa kanilang mga mata at mga labag sa batas, na parang sila ay naging hari ng panlabas na sekta. Hindi nasisiyahan si Wang Tao, ngunit kailangan niyang aminin ang kakayahan ni Jiang Chen at Big Yellow. Sinabi niya ang lahat ng nangyari sa eksena nang walang anumang pagtatangkang itago. Napakalakas ng asong iyon. Pagmasdan ang mga pinsala ni Liang Hong. Ipinakita nito na pinigilan ng aso ang kanyang kapangyarihan.
Ibig sabihin ang lakas ng pakikipaglaban ng asong ito ay medyo pare-pareho sa akin. Sabi ni Fang Hao. Nakapagtataka na ang isang eksperto ay nakapagsabi ng lakas ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa mga pinsala. Ito rin ang ikinagulat ni Fang Hao. Mula nang pumasok si Liang Hong sa inner sect, sinusundan na niya ito. Alam na alam niya kung gaano kalakas si Liang Hong, ngunit kahit isang hampas ng Big Yellow ay hindi niya kayang tiisin. Iniisip niya ang posibilidad na hindi rin siya ang kalaban ni Big Yellow. Hindi pwede. Kahit na napakalakas ng asong ito, paano siya magkakaroon ng lakas na katulad ni Kuya Fang? Sana ay turuan ni Kuya Fang si Jiang Chen at ang asong iyon ng magandang aral sa ngalan ng lahat ng mga alagad sa labas ng sekta. Kung ganoon, si Kuya Fang ay magtatayo ng isang dakilang prestihiyo sa panlabas na sekta na lubhang kapaki-pakinabang sa ating dalawa. Nagsusumamong sabi ni Wang Tao. Wala siyang ibang pagpipilian. Mula nang pumasok si Jiang Chen sa panlabas na sekta 3 araw na ang nakalipas, naging sanhi ito ng pagkagulo sa buong panlabas na sekta. Walang sinuman sa umiiral na alagad ang nakapaglinang. Bawat isa sa kanila ay walang tigil na nagrereklamo. Ang buong sitwasyon ay napuno ng ingay ng mga reklamo. Wang Tao, natatakot ako na wala akong sapat na kakayahan para turuan ang dalawang iyon ng leksyon. Umiling si Fang Hao. Ano? Napatingin si Wang Tao kay Fang Hao nang may pagtataka. Kung tumanggi si Fang Hao na makialam sa usaping ito, nangangahulugan ba yun na pinahihintulutan niya si Jiang Chen na kumilos ng walang batas gaya ng dati? At nangangahulugan ba yun na si Fang Hao ay natatakot din kay Jiang Chen? Hindi dahil natatakot ako kay Jiang Chen. Hindi ako maaaring makialam sa bagay na ito sa dalawang kadahilanan. Una, mayroon na akong pagtatansya ng lakas ng aso. Kahit personal akong makialam sa bagay na ito, hindi ako maaaring maging katapat niya. To put it bluntly, if the unfortunate side happened matatalo ako ng aso hindi ba ako mapapahiya? Hindi ko kayang hayaang mangyari iyon. Manalo man ako, wala akong maipagmamalaki. Pangalawa, naimbestigahan ko na ang background ng Jiang Chen na iyon. Siya ay inirerekomenda at personal na dinala dito ni Fu Hui. Ang Fu Hui ay may napakagandang koneksyon sa panloob na sekta. Ayokong magkaroon ng conflict kay Fu Hui dahil dito. Sabi ni Fang Hao, ang dalawang kadahilanang ito ay tapat at totoo, lalo na ang unang dahilan. Kung pipiliin niyang makipag-away sa kanila, dapat magkaroon siya ng katiyakan na siya ang mananalo. Kapag natalo siya sa laban, tiyak na babagsak ng husto ang kanyang reputasyon. Siya ay magiging isang katatawanan sa buong panloob na sekta. Sa kabaligtaran, kung nanalo siya sa laban, wala siyang mapapala, dahil kung tutuusin, isa siyang mid-heaven immortal genius sa inner sect. Idinagdag ang katotohanan na si Jiang Chen ay personal na inirekomenda ni Fu Hui, ito ay lalong humadlang sa kanya sa pagpukaw kay Jiang Chen. Sa makatuwid, kahit sa ang anggulo ito tingnan, nasa kanya ang lahat ng dahilan para hindi kumilos. Ay, kung hindi man lang handang tumulong si Kuya Fang, ang buong panlabas na sekta ay pamumunuan ni Jiang Chen. Hindi napigilan ni Wang Tao na mapabuntong hininga. Hindi siya tanga. Naunawaan niya ang mga alalahanin ni Fang Hao. Jiang Chen man iyon o ang asong iyon, napakalakas nila. Kung ilalagay niya ang kanyang sarili sa posisyon ni Fang Hao, hindi rin siya kikilos. Bukod dito, bilang isang marangal na inner sect disciple, hindi magiging magandang balita para sa mid-heaven immortal expert na harapin ang isang outer sect disciple. Sila ang mga henyo na dapat ay masigasig na nagtatrabaho sa pagpasok sa mas mataas na lugar sa halip na tulungan ang panlabas na sekta na ayusin ang kanilang maliit na alitan. Sa katunayan, kahit na si Jiang Chen ang naging pinuno ng panlabas na sekta, hanggat hindi niya naaapektuhan ang pang-araw-araw na paglilinang ng iba pang mga disipulo, hindi ito magiging problema, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay tama lamang, masyadong mapagmataas. Pinutol ni Jiang Chen ang kanilang supply ng mga mapagkukunan, hindi nag-iwan ng kahit katiting na bahagi para sa kanila. Sa bilis na ito, ang panlabas na sekta ay magiging lubhang hindi produktibo sa katagalan. Bagaman hindi ko sila kayang harapin, mabibigyan kita ng ideya. Nakangiting sabi ni Fang Hao. Anong ideya? Nanlamig ang ekspresyon ni Wang Tao. Hindi angkop para sa isang alagad ng panloob na sekta na makisangkot sa mga bagay ng panlabas na sekta.
Kung si Jiang Chen ay isang panloob na disipulo at kumilos ng mayabang, natural na hindi mabilang sa atin ang magpapaunawa sa kanya ng salitang kawaawa. Sa kasamaang palad, siya ay isang alagad sa labas ng sekta. Magiging katatawanan lang tayo kung pupunta tayo at haharapin siya ng personal. Ang tunay na makakapigil sa kanya ay ang Institute of Elders. Gaano man ka-arrogant ang Jiang Chen na iyon, hindi siya maglalakas loob na saktan ang Institute of Elders. Dapat malaman ng isang tao na may mga huling eksperto sa Heaven Immortal na nagbabantay sa Institute. Maaari kang pumunta sa Institute at idmanda siya, hinahayaan ang Institute na magdesisyon para sa iyo. Sabi ni Fang Hao. Nakahanap na kami ng kanilang payo bago ito, ngunit hindi sila interesadong tulungan kami. Kapatid na Fang, alam mo na ang Institute ay palaging walang pakialam sa alitan sa pagitan ng mga disipulo. Bagamat nalampasan na ni Jiang Chen ang ating linya sa pamamagitan ng pag-absorb ng lahat ng Immortal Chi sa Martial Palace, hindi siya nakagawa ng anumang krimen. Umiling si Wang Tao. Tulad ng sinabi mo, ito ay ang oras bago ito. Ngayon, lalong nagiging mayabang si Jiang Chen. Maaari kang magtipon ng isang malaking bilang ng mga tao upang bisitahin ang Institute araw-araw upang mapilitan sila. Pagkatapos, wala silang magagawa kundi ang magbigay ng tulong sa inyong lahat. Bilang mga elder sa labas ng sekta, hindi nila maaaring payagan ang buong panlabas na sekta na magulo, kung hindi nila ito maipaliwanag sa kanilang mga nakatataas. Sabi ni Fang Hao. Nag-isip sandali si Wang Tao at tumango. Parang ito na lang ang natitirang daan. Aalis na ako. Pagkatapos magpaalam, bumalik siya sa panlabas na sekta. Sa pagkakataong ito, naghanda siyang magtipon ng maraming mga alagad sa labas ng sekta at magtungo sa Institute of Elders upang idmanda si Jiang Chen. Sa kasalukuyang sandali, mayroon lamang Institute of Elders na makakatulong sa kanila. Sa hapon ng araw na iyon, daan-daang mga alagad sa labas ng sekta ang nagtipon sa pasukan ng Institute, na humaharang sa daan. Ang Institute of Elders ay isang pinakamataas at walang kapantay na pag-iral sa sekta. Walang sinuman ang maglalakas loob na hindi igalang ang Institute. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Skycloud Pavilion, nagaganap ang gayong malaking rally sa labas ng Institute of Elders. Si Jiang Chen at Big Yellow lamang ang naroon sa malaking lugar ng dormitoryo. Ang iba pang mga disipulo ay nagpunta sa rally sa labas ng Institute of Elders para sa kanilang karaniwang interes. Para naman kay Jiang Chen at Big Yellow, pareho silang naging kaaway ng komunidad. Little Chen, ang mga disipulong iyon ay pumunta sa Institute at idinmanda tayo. Nakangiting sabi ni Big Yellow. Ito ang gusto ko. Maghintay lang. Hihintayin natin na tawagan tayo ng Institute. Si Jiang Chen ay may casual na hitsura. Kung ang mga taong ito ay hindi magdaos ng rally sa labas ng Institute of Elders upang magreklamo tungkol kay Jiang Chen, ang kanyang 3 araw na pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Gia, sigurado kang malas na brat pero gusto ko. Tuwang-tuwa na tumawa si Big Yellow. Nagustuhan niya ang karunungan at tusong isip ni Jiang Chen na laging minamanipula ang mga desisyon ng mga tao. Nakatayo sa harap ng tarangkahan ng Institute ang daan-daang mga alagad sa labas ng sekta. Hindi maiwasang maging magulo ang buong eksena. Ang mga alagad na ito sa labas ng sekta ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, si Jiang Chen ang taong pinakaayaw nila sa pagsira sa magandang kapaligiran sa paglilinang sa panlabas na sekta. Kahit Kuya Fang ay hindi handang tumulong sa atin, sarili lang natin ang maaasahan natin. Ang Institute of Elders ay kailangang magbigay sa atin ng paliwanag para dito. Kung hindi, magpapatuloy kami sa pag-rally sa labas ng kanilang lugar. Tama iyan. Nabaliw na ang Jiang Chen na yon. Kung hindi malulutas ng Institute of Elders ang problemang ito sa ngayon, lahat tayo ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong maglinang sa hinaharap. Kasuklam-suklam, dapat maparusahan si Jiang Chen at dapat bayaran ang kabayaran para sa kanyang ginawa. Ang sama ng loob sa gitna ng karamihan ay walang pigil. Walang sinumang kasing baliw na si Jiang Chen ang umiral sa sekta mula nang itatag ang Skycloud Pavilion. Langit-ngit. Binuksan ang pinto ng Institute of Elders. 3 matanda ang lumabas sa pintuan. Silang 3 ay mga unang eksperto sa Heaven Immortal. Ang pinuno sa kanila ay si Niu Mang.
Ano ang ginagawa ninyong lahat dito sa halip na magtanim? Medyo galit na sumigaw si Niu Mang. Ang pagkilos ng mga disipulong ito ay isa ng kawalang galang sa Institute of Elders. Kung hindi dahil sa sobrang dami nila sa rally na ito, pinarurusahan na sila ng mga matatanda on the spot. Tinangin. Saan pa sila maaaring magtanim? Ang mga matatanda ay dapat magmungkahi ng isang lugar para sa amin upang linangin upang kaming mga alagad ay hindi na kailangang tumayo dito. Elder Niu, ang Jiang Chen na iyon ay isang baliw na nilalang. Naabsorb na niya ang lahat ng immortal chi sa Martial Palace sa loob ng 3 araw na sunod-sunod, ninakawan ang pagkakataon nating mag-cultivate. Nakikiusap kami sa Institute of Elders na humingi ng hustisya para sa amin. Nakikiusap kami sa mga matatanda na supilan at parusahan si Jiang Chen para sa amin. Ang Martial Palace ay isang pampublikong lugar ng paglilinang, hindi ito pag-aari ni Jiang Chen lamang. Tama iyan mga matatanda, hindi tayo mabubuhay ng ganito. Masyadong malakas ang Jiang Chen na yon. Hindi man lang natin siya kayang labanan. Marami sa amin ang nasugatan niya at kahit isang inner sect disciple ay hindi makalaban sa kanya. At talagang makapangyarihan ang aso niyang iyon. Hindi natin kayang labanan sila. Kung hindi, hindi kami mismo ang pupunta dito. Nakikiusap ako sa Institute na mamuno at tiyaking makukuha ng magnanakaw ang nararapat sa kanya. Dapat maparusahan si Jiang Chen para maging mapayapa muli ang panlabas na sekta. Ang damdamin ng bawat alagad ay umiikot sa loob nila. Ang ilan sa kanila na binugbog ni Jiang Chen ay lumuluha ng maisip nila ang paghihirap na kanilang pinagdaanan. Napakaganda ng tanawin kaya't ang 3 matatanda ay napatayo roon na parang mga bato. Wala pang nangyaring ganito mula noong pinangasiwaan ng Institute of Elders ang panlabas na sekta. Ay, palaging lumalabag sa batas ang henyo. Parang isa na namang Twisted Devil King ang malapit ng ipanganak sa Skycloud Pavilion. Hindi napigilan ng isang matanda ang mapabuntong hininga. Parang kailangan makialam ng ating institute sa usaping ito. O kung hindi, ang buong panlabas na sekta ay itatapon sa kaguluhan. Gusto kong makita kung ano talaga ang Jiang Chen na iyon. How dare he acted so ruthlessly to them. Pupunta ako at hahanapin ko siya. Isang matanda ang nagsalita. Hayaan mo akong puntahan siya. Minsan ko na siyang nakilala. Ako ang nag-abot ng identity jade card niya. Sabi ni Niu Mang. Si Wang Tao at ilang iba pang mga disipulo ay dumating sa institute upang hanapin siya noon. Sa oras na iyon, naisip niya na marahil ito ay isa pang maliit na salungatan sa pagitan ng mga disipulo. Kaya hindi niya yun inilagay sa kanyang puso. Lampas sa kanyang inaasahan na ang isang bagong dating ay magdudulot ng ganitong salungatan. Well, pwede na kayong umalis lahat. Hahanapin ko ng personal si Jiang Chen sa ilang sandali. Naniniwala akong makikinig siya sa matandang ito. Kumaway si Niu Mang sa mga tao, humiling sa kanila na umalis, pagkatapos, tumungo siya sa lugar ng dormitoryo. Ang mga alagad ng panlabas na sekta sa wakas ay kumalma sa kanilang sarili nang ang isang elder ng institute ay sumang-ayon na lutasin ang bagay na ito. Nagsimula silang makakita ng kislap ng pag-asa. Sa ganang kanila, gaano man ka-arrogant si Jiang Chen, hinding-hindi siya mangangahas na huwag igalang ang mga nakatatanda. Ganoon din ang napunta sa iba pang halimaw na mga alagad na dating nasa labas na sekta. Wala sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na kalabanan ang mga matatanda. Sa plaza ng dormitory area, si Jiang Chen ay nakaupo pa rin sa rattan chair. Nakahiga sa tabi niya ang isang aso na nakatulog na. Parang sinusubukan lang nilang dalawa na pumatay ng oras sa walang ginagawa. Nang makita ni Niu Mang sina Jiang Chen at Big Yellow, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang ngiti. Ang kanyang tingin ay sadyang nahulog kay Big Yellow. Noong una silang magkita, hindi niya masyadong pinapansin ang asong ito, iniisip na malamang ay isa itong ordinaryong alagang hayop ni Jiang Chen. Nakakagulat na malaman na ang inner sect disciple, si Liang Hong ay hindi makatiis kahit isang hampas ng asong ito. Natural, hindi siya maglalakas loob na magpakita ng sarili sa harap ng asong ito. Dahil sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi siya naging angkop na kalaban para kay Liang Hong, lalo pa si Big Yellow. Jiang Chen. Tumawag si Niu Mang. Tumayo si Jiang Chen mula sa rattan chair at hinawakan ang kanyang mga kamao kay Niu Mang. Elder Niu Mang. Iniisip ko kung ano ang nagdala sa iyo dito.
Oh, Jiang Chen. Lahat tayo ay matalinong tao. I think alam mo na kung ano ang pinunta ko dito. Ang panlabas na sekta ay naging magulo na dahil sa iyong mga aksyon. Kung magpapatuloy ito, mawawala ng reputasyon ang Institute of Elders. Umaasa ako na maaari mong isaalang-alang ang reputasyon ng Institute sa pamamagitan ng pagiging mas mahinhin at mapagbigay. Diretsyong sabi ni Niu Mang. Gaya ng sinabi niya, bawat isa sa kanila ay matatalinong tao. Kaya't walang kabuluhan ang magpagulong-gulong. Elder Niu, ganyan lang ako naglilinang. Hindi ko iniisip na nilabag ko ang alinman sa mga patakaran. Isa pa, sila ang unang nakipag-away sa akin. Hindi pa ako pumunta sa institute para aidmanda sila. Sabi ni Jiang Chen na may masamang mukha. Jiang Chen, alam kong wala kang kasalanan, pero kakaiba ang sitwasyon ngayon. Ang iyong kakayahang sumipsip ng Immortal Chi ay napakalakas, naapektuhan nito ang kapayapaan ng panlabas na sekta. Sana may maiiwan ka para sa kanila. Kung magiging kalaban ka ng komunidad, wala itong maidudulot na kabutihan sa iyo. Mapait na sabi ni Niu Mang. Ang isang henyo tulad ni Jiang Chen ay tiyak na magkakaroon ng hindi masusukat na mga tagumpay sa hinaharap. Si Niu Mang ay isang mahinang elder sa labas ng sekta. Ayaw niyang masaktan ang henyong ito dahil sa maliit na bagay na ito. Sige, naiintindihan ko. Pag-iisipan kong mabuti. Malinaw na sinabi ni Jiang Chen, pagkatapos ay tumalikod at tinungo ang kanyang dorm, na iwan si Niu Mang. Ay, napabuntong hininga ulit si Niu Mang. Tumalikod na lang siya at umalis. Hindi niya personal na kinuha ang pagmamataas ni Jiang Chen dahil alam niya na ang mga henyo ay ipinanganak na may ganitong mapagmataas na pag-uugali. Bilang isang elder ng panlabas na sekta, nakita niya ang napakaraming mga henyo. Si Jiang Chen ay itinuturing na isa na nagbigay ng malaking paggalang sa isang elder. Bagamat si Niu Mang ay isang elder sa Institute of Elders, hindi siya kwalipikadong kumatawan sa institute. Bakit hindi mo sinabi sa matandang bastard ang iyong kalagayan ngayon? Naguguluhan na tanong ni Big Yellow. Ano ang pagkakaiba nito? May kapangyarihan ba si Niu Mang na magdesisyon para sa institute? Kailangan kong hintayin na dumating ang namamahala sa institute at hanapin ako. Casual nang umiti si Jiang Chen. Alam na alam niya ang posisyon ni Niu Mang sa institute. Hindi ito magbabago kahit na sabihin niya ang kanyang mga kondisyon. Ang kanyang kahilingan na pumasok sa panloob na sekta sa pamamagitan ng pagpasa sa Iron Puppet Array ay hindi isang bagay na maaaring pagpasyahan ni Niu Mang. Iyon ang dahilan kung bakit nilaktawan niya ang lahat ng hindi kinakailangang kalokohan sa elder na ito. Matapos bumalik si Niu Mang sa institute, sinabi niya sa mga outer sect disciples na si Jiang Chen ay sumang-ayon na sa kanya at na hindi niya tatanggapin ang lahat ng Immortal Chi, ngunit tila hindi iyon nasiyahan sa kanila. Sila, pagkatapos ng lahat, naisip na si Jiang Chen ay kailangang tumanggap ng ilang uri ng parusa. Gayunpaman, naunawaan nila na ang mga henyo ay palaging may mga espesyal na pribilehyo. Hanggat hindi na-absorb ni Jiang Chen ang lahat ng Immortal Chi sa Martial Palace at naabala ang lahat ng kanilang cultivation, ayos lang kahit na siya ang maging hari sa panlabas na sekta. Kailangan lang nilang tandaan na huwag pukawin ang walang awa na henyo na ito. Gayunpaman, hindi naging maayos ang mga bagay gaya ng inaasahan nila. Ito ay lumabas na si Niu Mang ay talagang hindi sapat na mahalaga upang supuin ang isang walang batas na bagong dating. Kinabukasan, nang sumugod ang isang malaking bilang ng mga alagad sa labas ng sekta sa Martial Palace, ang parehong sitwasyon ang nangyari. Iniwan silang lahat na tulala. Marami sa kanila ang hindi umunlad, hindi sila nakapagtanim sa nakalipas na 3 araw, karamihan sa kanila ay gustong mabawi ang nawalang oras sa pamamagitan ng paglilinang sa abot ng kanilang makakaya. Arg, ang bastos na naman. Siniksik niya muli ang lahat ng Immortal Chi na tuyo. Nababaliw ako nito. Lawless. Ito ay tunay na labag sa batas. Iniisip ba talaga ng anak ng Abturk na ito na sa kanya ang outer sect? Hindi man lang siya nakinig sa matanda. Ano ngayon? Ang lalaking ito ay ganap na nabaliw at walang pag-aalinlangan sa kanyang mga aksyon. Tinakawan niya ang lahat ng ating yaman sa pagtatanim. Ang panlabas na sekta ay inihagis muli sa kaguluhan. Marami sa kanila ang nagnanais na hanapin kaagad si Jiang Chen at pinagpira-piraso, ngunit hindi sila maglakas loob na gawin yun dahil sila ay mga taong matino pa rin, at naiisip ang mga kahihinatnan.
Ganon din, hinaranggan nilang muli ang front gate ng Institute. Walang ibang maasahan maliban sa Institute of Elders. Sa kasamaang palad, ang mga matatanda ay nag-aatubili na makialam sa bagay na ito, kaya't ang tarangkahan ay hindi bumukas. Sa sumunod na 3 araw, mas lumala si Jiang Chen. Araw-araw, siya ang unang dumating sa Marshall Palace at sinipsip ang lahat ng Immortal Chi, na walang naiwan para sa iba pang mga disipulo. Ang kanyang ginawa ay lubos na ikinagalit ng mga ito. Sa pagkakataong ito, ang buong panlabas na sekta ay nasa kaguluhan, isang napakalaking kaguluhan. Ang pagmumura at pagmumura ay maririnig sa lahat ng dako. Dahil sa napakalaking bilang ng mga alagad sa labas ng sekta ay naging masikip ang lugar sa labas ng lugar ng Institute. Tulungan mo kaming itaboy ang Immortal Chi na sipsip na iyon, mga elder. Nakikiusap ako sa mga matatanda na ibalik sa amin ang mapayapang panlabas na sekta at paalisin ang Jiang Chen na iyon. Hindi tayo mabubuhay ng ganito. Talagang hindi namin kaya. Kung tumanggi pa rin ang Institute of Elders na lutasin ang isyong ito, papatayin namin ang aming sarili sa harap ng iyong tarangkahan. Tama iyan. Magpapakamatay tayo ng sama-sama. Handa na ang talam ko para gawin yon. Ako ang unang magwawakas ng buhay ko. Siklab ng galit. Ang buong panlabas na sekta ay nabaliw. Mayroong higit sa 20 elder na nagtitipon sa loob ng Institute na napakabihirang dahil hindi man lang magkakaroon ng pulong taon-taon. Malinaw na kristal ang malalagang boses ng mga alagad ng panlabas na sekta. Nagdulot ito ng pagsimangot at pananakit ng ulo ng bawat matanda. Wala pang kasing hirap ang nangyari mula noong sila ang namuno sa panlabas na sekta. Anong meron doon Jiang Chen? Bakit hindi siya natuto sa nakaraang pangyayari? Hindi ba't sinasadya niyang guluhin ang buong sitwasyon? Isang matanda na nakasuot ng malaking damit ang nagsalita ng may matinding sama ng loob. Nakaupo siya sa upuan ng karangalan. Naabot na ng kanyang cultivation ang rurok ng Late Heaven Immortal Realm, isang hakbang pa para maabot ang kalahating hakbang na Divine Immortal Realm. Siya ang Grand Elder ng panlabas na sekta, si Yuan Koi, ang taong namamahala sa buong Institute of Elders. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, binigyan din siya ng karapatang magsalita para sa panloob na sekta. Bilang pinuno ng Institute, hindi niya pinamamahalaan ang mga bagay ng personal. Dahil dito, maiisip kung gaano kalubha ang problemang idinulot ni Jiang Chen sa pagkakataong ito upang pilitin ang Grand Elder na lumitaw. Grand Elder, ang bagay na ito ay dapat na malutas ng mabilis. O kung hindi, natatakot ako na ang kaguluhan sa panlabas na sekta ay kumalat sa mga nakatataas. Totoo po, Grand Elder. Ang Jiang Chen na iyon ay masyadong mayabang sa simula. Gaano man siya katolento, kailangan pa rin niyang magpakita ng kabab-ang loob. Sa kasalukuyan, pinagalitan niya ang lahat ng mga alagad sa labas ng sekta. Kaya kung hindi natin aayusin ng mabilis ang usaping ito, ang ating instituto ay magdaranas ng malaking pagkawala sa reputasyon. Sumang-ayon ang lahat ng matatanda na kailangang lutasin ang usapin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, lalago lamang ang kaguluhan at maaabala rin ang mga nakatataas. Elder Niu Mang, pumunta at ipatawag si Jiang Chen dito. Gusto kong makita kung ang henyo na Sum-Ira sa minahan ng mineral ay may 3 ulo at 6 na braso. Kinausap ni Yuan Koi si Niu Mang. Sa kritikal na sandali na ito, naramdaman niyang napilitan siyang makilala ng personal itong si Jiang Chen. Oo, Grand Elder. Hinawakan ni Niu Mang ang kanyang mga kamao kay Yuan Koi at umalis sa compound. Paglabas niya sa tarangkahan, pinalibutan siya ng mga alagad. Huwag kayong magpanik, kayong lahat. Sa pagkakataong ito, sumang-ayon ang Grand Elder na lutasin ang usapin sa ngalan ninyong lahat. Inutusan niya akong ibalik si Jiang Chen para makita siya. Malakas na sabi ni Niu Mang. At pagkatapos, lumipad siya patungo sa lugar ng dormitoryo. Mabuti, sa wakas ay namagitan na si Grand Elder sa bagay na ito sa pagkakataong ito. Tiyak na malulutas niya ang problema natin. Dapat may settlement ngayon. O kung hindi, patuloy nating haharangan ang gate ng premise na ito. Ibilang mo ako. Hindi natin maaaring hayaang hindi malutas ang problemang ito. Ang aming pagtatanim ay lubhang naapektuhan. Ang kaguluhan ay narinig mula sa karamihan,
Ngunit nadama nila ang higit na katiwasayan matapos marinig na ang Grand Elder ay inaako ang bagay na ito sa kanyang sariling mga kamay. Sa panlabas na sekta, ang Grand Elder ay may napakataas na reputasyon. Wala sa mga dambuhalang henyo ang maglalakas loob na baliwalain ang Elder na ito maliban kung ang henyong iyon ay nagpasya na umalis sa sekta. Sa lugar ng dormitoryo, natagpuan na ni Niu Mang si Jiang Chen sa naunang lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, si Jiang Chen ay hindi nakaupo sa rattan chair. Nakatayo siya habang nakatalikod ang mga kamay at nakangiti sa pagdating ni Niu Mang na para bang inaasahan na niya. Hindi kailanman napalampas ni Jiang Chen ang anumang bagay sa kanyang pagkalkula.